Gamit natin ngayon is itong Kymco Exciting 400 VS. Simula nung nagbagyo tayo, ngayon napansin ko ngayon kaya mo nang sumabay Eto na, kurbadaan na ng Marilake. Hinay-hinay lang tayo kasi basa kalsada. Pero hindi naman yung totally putik na talagang lulubog yung gulong, parang ganon. Grabe, nakakalula. Aray. What's up guys? Don Vinci here for today's vlog. Magra-ride kami ni Mashi sa Marilake. So yun nga guys, maglulup kami. Kasama ko ngayon si Mashi Motovlog. Nakasama ko siya sa Baguio ride namin. Highest point ride kami. But ganoon pa man, gamit natin ngayon is itong Kymco Exciting 400 VS. Ayan, para matesting natin kung kamusta siya sa long ride. Fuel consumption niya, kung ilan ba ang kinoconsume. Kasi sa ngayon, nagbiblink na ang kanyang gas gauge. So magpaka full tank muna tayo. And then after ilang kilometers, tignan natin kung ilan na makukonsume niya. So since madilim-dilim pa guys, update ko na lang kayo kapag nakabiyahe na kami, okay? Yeah! Full tank po na ngayon malalagay. 12 liters kasi yan. Brad, simula nung nagbagyo tayo, ngayon napansin ko ngayon kaya mo nang sumabay Yan na, nag 8 liters na. 595, 10 liters. So basically, meron pang natirang 2 liters pag nag-blink. So baka umabot pa ng mga 40 kilometers pag nag-blink, no? Kasi 20 km per liter Thank you po. So yan guys, full tank tayo. Ang laman kasi ng Exciting, 12 liters siya totally. So kapag nag-blink, 2 liters pang natitira. 2.5 to be exact. So yun, possible nga, meron pang natitirang 2 liters kapag nag-blink ang fuel gauge netong Kymco Exciting 400. Ganun pa man, ubusin natin to. Kapag na-reach natin yung certain point na kailangan na magpagas, tingnan natin kung ilan ang fuel consumption niya when it comes to riding this motorcycle. May long ride din pala itong gagawin ko. From here sa Cavite, iikot kami papuntang Marilake, tapos possible mag windmill, then from windmill baba naman ng Lumban, then from Lumban uwi na rin pabalik ng Cavite. Update ko na lang kayo kapag bumabiyahe na kami, okay? 82 kilometers later. Yo guys, dito na kami sa may Shell Boso-Boso, going to Marilake na. And as you can see, basa ang kalsada. Uy, ganda ng view. I love view! Uy, dulas! Nadulas ako doon! Dito lang yan sa Marilake. So yun nga, no? Nasa kalsada, so parang dadahan-dahan lang tayo sa pagpapatakbo ngayon kasi naka-stock tires tayo. Nakakapit naman yung kanyang stock tires. Yun nga lang, pag napapadaan talaga sa mga white paints, ayan, ramdam na ramdam yung dulas. Di pa namin sure kung dediretso pa ba kami ng Jariels Peak. Tingnan na lang natin kung makakapag-Jariels pa kami or baka rumekta na kami ng windmill. Sayang nga lang, wala akong front camera. Actually, may dala akong front cam Problema, nung nasa may Bacoor pa lang kami, natanggal na sa pagkakabit. Muntik pa nga mahulog sa kalsada. Buti na lang, nakuha ko pa. Literally chill ride tayo ngayon sa iba sa kalsada. Tapos malamig din ang panahon. Buti na nga lang din, naka-Adriatico varsity jacket tayo. Na the best gamitin, especially ngayon taglamig. Si Daniel, di ko alam kung nasa na siya, or si Mashi. Baka nandun na sa may Wiwi Hill kung tutusin. Pero yun, ganun pa man, tignan na lang natin kung ano mangyayari sa ride namin. Eto na, kurbadaan na ng Marilake. Hinay-hinay lang tayo kasi basa kalsada. Pero first time ko gagamit ng 400cc scooter dito sa Marilake. Actually, yung complaint ko dito sa Marilake, kapag naka 150cc lang ako, hirap siya magdating sa mga uphill roads. Whereas kapag ganitong powerful scooter, kung tutusin, easy sa kanya ang uphill. Kaya para sa akin, okay na okay siya. Opya, ito madulas tong part na to, lalo na pag basa Ayan, itong mga guwit-guwit na asfalto na yan. Handling, okay na okay pa rin kahit nabasa kalsada. Actually, isa sa reason kung bakit hindi ako madalas umakyat dito sa Marilake, matraffic papunta tsaka pauwi. Kaya minsanan lang talaga ako umakyat dito sa Marilake. Although gustuin ko man na parang every Thursday is pumunta ako dito, kaso yun talaga Kaya tutusin, nakakaingit yung ibang motorcycle rider na umakyat dito tapos malapit lang sila sa Marilake. Kasi nga mas accessible sa kanila tong lugar na to. Opya, medyo dumudula siya. Ayan, chill lang tayo. Ang ganda pa rin ng traction ng bike kahit nabasa, tapos stock tires. Yan na, approaching Big C. Let's go! Big C, cornering. So far, good sang traction ng bike. Nice.
Ramdam ko yung dulas ng gulong kapag nag-hardbrake ako. Diretsoin na natin. Doon na tayo sa kakainan. Tara. So kakain nga pala kami dito sa may Isaw House, guys. Sarap kasi ng pagkain dun. Tapos ano pa? Ewan, basta mamaya makita ko sa inyo. Sarap! So yun, update ko na lang kayo guys kapag nandun na kami sa may kakainan namin, okay? So ito guys, ayun yung Isaw House. Ayan, sarap ng pagkain dyan. Kaya dyan kami kakain ni Daniel. Problema, mukhang sarado. So guys, sa iba na lang kami kakain kasi sarado pa ang Isaw House. Pero next time, pagkakit ko dito, dyan ako kakain. So yun, may sinuggest si Daniel sa may Yeyis daw. 4 minutes, pa-diretso. Okay. Tapos na nga pala kami kumain dito sa may Yeyis. Ito naman, pupunta kami ng Windmill. Baka hindi na kami pumunta ng Jariel's Peak. Baka dito na kami bumaba sa may Windmill and then rekta na ng Mabitak. Maputik siya. Let's go. Pero hindi naman yung totally putik na talagang lulubog yung gulong. Parang gano'n. Lagi ko sakali. Daan-daan. Daan-daan lang. Uy, kudulas. Dumulas yung gulong natin dun ah. Pero yun know, imagine nyo ganun kahaba yung dinadaanan namin dati para lang makapunta dito sa Windmill. Di ko lang sure kung may isa pang ano dito, rough road, pero mukhang wala na. Nice, nice. Ganda, nice. Pwede tayong maglakad dyan. Lakarin na lang natin. May entrance ba boss papasok dyan? Wala naman. Anyway guys, yun, nandito na kami sa may Pililio Windmill. Ito, maglalakad lang kami kasi dati, alam ko, pwedeng iakyat yung motorcycle dito. Diyan. Pero ngayon, may dedicated parking na doon sa dulo. Wala. Exercise para kahit paano. Pumayat-payat naman tayo. Natunaw yung kinain namin sa may Yeyis. Yan, sarap nga na pagkain doon. Kaso, yun nga, may mga gulay. Alam niyo naman, hindi ako kumakain ng gulay. So yun, malakas ng hangin. Pasensya na kung hindi nyo masyado naririnig yung sinasabi ko. Pero ayan, pakita ko sa inyo yung may kita dito sa may Pililio Windmill or Wind Farm. Yan. Ayan o, yung pwede mong lapitan. Yan pala, may mga tindahan din pala dito. Kasi yun, ito yung Wind Farm o yung Windmill. Hindi ba? Laki. Buti nga man, no? Hangin. Tsaka hindi nag-uulan. Kasi kung uulan dito, makikita nyo, wala tayong masisilungan, di ba? Grabe, nakakalula. Nakakalula, lintik. Kaya lang, pakita ko sa inyo. Hanggang dito na lang talaga eh. Tapos yan, mamaya dun kami pupunta. Ayan, kasi yun nga, iikot kami hanggang makarating na ulit ng Cavite. Ayan. So yun, update na lang ulit guys kapag babiyahe na kami mula dito sa Wind Farm. 2 hours later. Grabe, nag-glide lang yung motor. Kahit na basa kalsada, nagli-lean pa rin yung bike. Nakaka-feel pa rin ako ng confidence. Pero syempre, iba pa rin yung tipong mas safe tayo kung tutusin. Better safe than sorry pa rin. Basta wag lang talaga dumaan sa mga white paints or sa mga road paints, tsaka sa mga asfaltadong madudulas na kalsada. Tulad yan. This bike is very, very capable, no? So yun, nakaka-106 kilometers na tayo, pero wala pa rin nababawas sa ating gas gauge. Based sa reviews, 25 km per liter daw tong Kymco Exciting 400S. So tipid, sarap pang long ride kung ganun. Yan talaga, para sa akin, kailangan ma-upgrade yung suspension nito. Napaka-perfect na ng bike na to kapag na-upgrade nila or na-tune nila yung suspension netong Kymco Exciting 400 PS. Yun na lang ang complaint ko ngayon after using it for ilang araw na rin. Kasi yung brakings, kung natatandaan nyo yung ride impression ko with this bike, sabi ko dun sa vlog na yung braking niya is parang squishy, hindi ganun kalakas or what. Pero nung nakapag-adjust naman na ako, nakukuha ko na rin ano yung tamang apply
ng brakes sa bike na to. Nakapag-adjust na ako kumbaga. Pero sa suspension, yun na lang yung nakikita akong complaint ko dito sa Kymco Exciting. May katagtagan talaga ang kanyang overall suspension. Especially kapag dumadaan sa mga ganitong kasing kalsada na malulubak, sementado. Kaya ini-imagine ko kung gagamitin ko to for vehicle ride. Lalo na pag napadaan tayo ng Tagkawayan, baka puro reklamo na naman ang marinig nyo sa akin. By sheer coincidence. Aray. So nag-uulan-ulan na naman guys. So I guess masusunod na kami ng kapote kasi mapapansin nyo may ulan kaming madadaanan dito. Balitaan ko na lang kayo. Okay, hintayin ko lang si Daniel dito. 2 hours later. Quick update! Andito na nga pala kami sa may Tanawan, Batangas. Kakita sana kami ng Tagaytay, pero ang aga pa kasi. 11:30 pa lang. Hindi might as well tumambay na lang muna dito sa may Cafe Barako. Kasi yun, nakaka 208 kilometers na nga pala tayo. At ang nababawas sa ating gas is 2 bars. Ayan. Based din sa digital LCD niya, 25.1 km per liter ang fuel consumption neto ang Kymco Exciting. Yan, semi long ride na rin yan kung tutusin. And ang masasabi ko is all good sa akin. Yung torque, yung handling, yung power ng bike, yung braking, nakapag-adjust na ako. Ang complaint ko na lang talaga is yung kanyang suspension na may katagtagan. Pero yan, ang easy niya makuha yung 100 kph. Iba talaga power ng mga 400cc na scooter. Ramdam na ramdam yung difference when it comes to power delivery. Kaya kung gagamitin ko to for long ride, solid na ito. So yun, tatambay lang muna kami dito sa may Cafe Barako. Sana lang bukas, kasi kung hindi, wala. Nga. Ay, wala. Yun lang, sarado. Dito na lang kami sa Cafe Moto, yung isa sa mga madalas tambayan dito sa may Tagaytay. And eto, dito kami dadaan ngayon sa may Sampaloc Road. Ang ganda ng handling. Oh, nagdilin talaga yung bike. Ang dali niya ngayon, i-change position. Napaka-sharp talaga ng handling ng bike na to. Parang design din tong bike na to for racetrack purposes. Sporty, yet comfortable. Once na nilim mo na yung bike, tapos nag-commit ka, yun, doon niya bibigay yung confidence na hinahanap mo. Oh? Sheesh! Doon sa Cafe Moto. Ayan. Order na lang kami dito guys, then tambay muna sandali. Quick chat and quick tambay lang kami dyan sa Cafe Moto. Sarap ng mga coffee nila. Tambayan din ng mga rider yan tuwing gabi dito sa may Tagaytay. After 230 kilometers, meron pa tayo natitirang 3 bars sa ating fuel gauge. 24.7 km per liter nakalagay na fuel consumption dito sa ating LCD digital gauge. So I guess possible pa to pumalo ng mga around 300 kilometers. So I guess dito ko na siguro tatapusin ang vlog na to guys. I hope nag-enjoy kayo sa ride namin ni Daniel. Overall, satisfied naman ako sa motorcycle. Especially yung torque, power, fuel consumption, handling, and comfort na binibigay ng motorcycle. So yun, maraming salamat sa pag-note, sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. Y'all know the drill. Ride safe. Peace out.